Magandang gabi po, Tila Grace family. Kung nanonood po kayo ngayon sa bahay, o nasa trabaho, or you're just simply streaming on your earphones habang po kayo nagpapahinga, welcome po tayo sa midweek online gathering. So may tanong lang po ako, naranasan niyo na po ba yung parang feeling mo mabait ka naman, ginagawa mo naman ang lahat ng tama, pero para pong lalo pong humihirap ang buhay. Yung tipong ginagawa mo tama, pero may traitor sa'yo. Yung pinipili mo ang tama, pero ikaw pang napapahamak. Nagpe-pray ka naman, pero matagal ang sagot ng Diyos. At minsan, naisip po natin, Lord, ito ba talaga ang plano mo? Kung nakaka-relate po kayo dyan, tonight, ito po ang good news. Dahil sa may kwento po tayong pag-aaralan ngayon at tungkol po ito sa isang tao na dumaan po sa betrayal, temptation, at delay. Pero sa huli, makikita po ninyo na kung paano po gumalaw ang Panginoon Diyos sa likod ng lahat ng yon. Ang pangalan niya po ay Joseph. Tama po kayo doon sa hula nyo. At sa kanya pong buhay, makikita po natin ang isang mahalagang truth. Kapag kasama mo ang Diyos, kahit pinakamahirap na season ng buhay mo, ay pwedeng maging preparation para sa iyo sa mas malaking plano ng Diyos. Kaya po tonight, pag-usapan natin kung paano tayo makapagpapatuloy sa takbuhin ng buhay kahit mahirap. Let us bow our head, let us all pray. Aming Diyos, salamat sa pagkakataon na muli kami makakalapit sa iyo. Sa iyong salita ngayong gabi, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong katotohanan. Kung may pagod na sa amin, palakasin mo kami. Kung may nawawalan po ng pag-asa, bigyan mo kami ng panibagong lakas. Gamitin mo ang mensaheng ito upang palakasin ang aming pananampalataya at turuan kaming tumakbo ng may pagtitiis sa takbuhing inilagay mo sa aming buhay. At ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang buhay po na Kristiyano ay hindi po 100-meter dash. Ito po ay marathon. So sa marathon, hindi po nananalo ang pinakamabilis, kundi ang pinakamatatag na tumatakbong hanggang dulo. May mga panahon po sa mga buhay po natin na para pong ganito. Nagsisimula ka na may natindi ang ating pong sigla. May pangarap ka. May pangako ng Diyos sa buhay mo. Pero habang tumatakbo po tayo, may pagtataksil, may mga tukso, may mga delay, at minsan naisip po natin, Lord, bakit parang ang haba ng tinatakbo ko? May nagsabi nga, ang problema sa Christian life, hindi po ito sprint. Marathon ito. At pataas po ang daan. Pero good news, hindi tayo tumatakbong mag-isa. Ito ang ating pong key verse ay sa James 1:2-4. My brothers and sisters, when you have many kinds of troubles, you should be full of joy because you know that these troubles test your faith. And this will give you patience. Let patience show itself perfectly in what you do. Then you will be perfect and complete and will have everything you need. So, let me give you the context of this passage. No? Ito po ay sinulat ni James, kapatid po ni Jesus, ay para po sa mga Kristiyanong nagkalat dahil po sa persecution. Marami po sa kanila nawalan ng trabaho, itinaboy ng kanilang pamilya, inusig dahil po kay Kristo. Kaya po ang tanong ng mga mananampalataya noon ay, Panginoon, paano kami po magpapagpapatuloy? Ang sagot ni James, ang trials ay hindi po hadlang sa pananampalataya. Ito po ay training ground of faith. So kung mayroon din po isang tao sa Bible na literally
dumaan po sa training ground ng endurance. Iyon po ay si Joseph, no? At ang kanyang kwento ay matatagpuan po sa Genesis chapter 37 to 50. So si Joseph ay may pangarap mula sa Diyos, pero dumaan po siya sa betrayal, naging alipin, nakulong, nakalimutan. Pero sa huli, siya ang naging second most powerful man in Egypt. So, give you a little bit background and context of this verse, no? In Genesis chapter 39 verse 21, sabi doon, "But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison." Ang verse ito ay nangyari pagkatapos po dumaan si Joseph ng isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. So si Joseph ay anak po ni Jacob at paborito ng kanyang ama. Ngunit dahil po sa inggit ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya bilang alipin at dinala po sa Egypt. Doon siya nabili ni Potiphar, isa pong opisyal ni Pharaoh. Sa kabila po ng pagiging alipin niya, pinagpala po siya ng Panginoon at po siya sa bahay po ni Potiphar. Ngunit, natanggihan niya po yung tukso ng asawa ni Potiphar, siya ay napagbintangan ng kasalanan na hindi niya po ginawa at siya po ay ipinakulong. So sa punto po ng kwentong ito, parang lumala po yung sitwasyon ni Joseph from mula po dun sa balon dahil dun po siya tinapon ng kanyang kapatid to slavery to prison. Ngunit sa gitna po ng lahat ng ito, pinaalala po sa Genesis 39 verse 21 ang isang mahalagang katotohanan. Kahit nasa kulungan si Joseph, kasama pa rin po niya ang Diyos. So, ang presence ng God, ang dahilan kung bakit kahit binilanggo siya, binigyan po siya ng pabor. At tiniwala po sa kanya ang pagiging tagapangasiwa ng kulungan. At ipinapakita na verse na ito ng ang presence ng Diyos ay hindi po nakadepende sa anumang sitwasyon ng buhay. So kahit sa pinakamahirap na season, ang Diyos ay patuloy na kumikilos at naghahanda ng mas malaking plano. So let me jump first point. So number 1 is endurance in betrayal. In Genesis 37, 23 to 24, sabi doon, when Joseph came to his brothers, they pulled off his robe, the beautiful robe he was wearing. They threw him into a well. The well was empty and there was no water in it. Para po maunawaan natin ang bigat ng pangyayaring ito, kailangan po natin balikan yung background ng pamilya po ni Joseph. So, remember, si Joseph po ay anak ni Jacob at ni Rachel. At ayon sa Genesis narrative, si Joseph po ang paboritong anak ni Jacob. Tingnan natin sa Genesis 37 verse 3. Jacob loves Joseph more than any other sons because Joseph was born to him in his old age. Jacob made a special robe for him. Now, ang robe po na ito ay hindi po simpleng damit. Sa Hebrew description ay tinawag itong ketonet pasim. So ito po ay mahabang robe. Ito po rin ang robe of distinction o pagkakaiba mo sa karamihan, and it's a garment of honor. Ito po ay parang symbol of authority or favoritism. So sa madaling salita, para po itong announcement sa buong family na si Joseph ang special. At dito po nagsimula yung tension sa kanilang family. At lumago po yung selos, no? Bukod po sa robe,
May isa pa kasing dahilan kung bakit lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Si Joseph po kasi ay nagkaroon ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, ang mga kapatid po niya ay yuyuko sa kanya, pati yung kanyang magulang ay tila magbibigay po ng honor sa kanya. Tingnan natin sa Genesis 37 verse 5. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. So, hindi lang simpleng inis ang naramdaman nila. Ang sabi sa Bible, they hated him. Sa Hebrew narrative, ang hatred po ay progressive. So, palala ng palala. So, isang araw, ito na po yung moment of betrayal. No? Isang araw, pinapunta po ni Jacob si Joseph upang tingnan ng kanyang mga kapatid na nagpapastol po ng hayop. Then habang pong palapit na si Joseph, nakita siya ng kanyang mga kapatid mula sa malayo. Sabi po sa Genesis 37 verse 18, Joseph's brothers saw him coming from a distance, and before he reached them, they made plans to kill him. Isipin niyo po yun, no? Hindi strangers ang nagpaplano, sarili niyang pamilya. Then, nakita niyo po pagdating po ni Joseph, ang una pong ginawa ng kanilang kapatid ay tinanggal ang kanyang robe. 37 verse 23, when Joseph came to his brothers, they pulled off his robe, the beautiful robe he was wearing. So, hindi lang po ito simpleng pagtanggal ng damit. It is a symbolic act. Para bang sinasabi nila, walang kang special favor dito. So, tapos, hindi po doon natapos ang lahat. Pagkatapos na to, itinapon siya sa balon o isang hukay. Sabi po dito sa Genesis 37 verse 24, then they threw him into a wall, the wall was empty, and there was no water in it. So, ang balon na ito ay isa pong dry cistern. Ginagamit noon para po mag-imbak ng tubig. Pero ng oras na yon, walang laman. Ibig sabihin, madilim, malalim, walang paraan para po ikaw ay makalabas. O, isipin po natin ang situation ni Joseph dito. 17 years old ka pa lang, remember? So, teenager. Bigla kang binenta ng sarili mong pamilya, napunta ka sa ibang bansa, naging alipin ka. So, kung ikaw po yun, no? Baka sabihin mo, Lord, parang mali po yata yung direksyon ng GPS ng buhay ko. May nagsabi nga po sa akin, may nagkwento po sa akin, sabi daw niya, Lord, akala ko, blessing ang plano mo. Bakit parang survival mode ang buhay ko ngayon? So, minsan, ganun din po ang pakiramdam ng faith journey natin. I want you to think of this also. Ang pangalan po ni Joseph sa Hebrew ay Joseph, meaning, may the Lord add or God will increase. Pero interesting ito. Bago dumating ang increase, dumaan muna po siya sa decrease. Before the palace, there was a pit. Before the promotion, there was the betrayal. So minsan ginagamit po ng Diyos ang mga painful moments para ihanda po tayo sa purpose po natin. Ang akala po natin, setback. Pero sa plano ng Diyos, set up. Parang training sa gym. Ako po dati nag-gym, baka akala po, I was experience mag-gym noon kasi hindi po ganito kalusog. No? Noon. Kapag nagwo-workout po tayo, ang ginagawa po natin ay binabasag po natin yung mga muscles fibers. So, masakit. Pero ang resulta, lumalakas ka. Ganon din po minsan ang spiritual growth. Maraming tao ang nawalan po ng gana kapag may betrayal. May nag-trader sa'yo, may nagmalabis sa'yo, may nanakit sa'yo. Minsan, sinasabi po natin, Lord, bakit mo po hinahayaan itong mga bagay na ito? Pero tandaan po natin, ang isang mahalagang truth,
Hindi po natatapos ang plano ng Diyos dahil sa isa lang pong ginawa ng tao. Ang betrayal po ng tao, hindi po kayang sirain ang destiny na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Pwede niyo po sabihin, no, sa bawat isa natin, no, ang ginawa po, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, no, ang ginawa ng tao kay Joseph ay betrayal. Pero ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, preparation. Pero hindi lang po kasi betrayal ang pinagandaan ni Joseph. Pagdating nila, sa pagdating niya sa Egypt, akala mo tapos na ang pagsubok. Pero bagong challenge, mas personal. Hindi po kasi lang hindi laban sa galit ang ng kapatid ang nangyari, kundi laban sa tukso sa kasalanan. At dito po natin makikita ang ikalawang uri ng endurance. Endurance in temptation. So, Genesis chapter 39 verse 9, sabi dito, "No one in this house is greater than I am. My master has given me a charge of everything except you, because you are his wife. So, how would I do such a great evil and sin against God?" Let us dive into this context and background. Kasi pagkatapos na ibenta po si Joseph bilang alipin, dinala po siya sa Egypt, isa sa pinakamakapangyarihan bansa po ng mundo noon. Sabi po sa Genesis chapter 31 verse 1, Joseph have been taken down to Egypt. An Egyptian officer named Potiphar bought him from the Ishmaelite traders who had taken him there. So si Potiphar ay isang mataas po siya na opisyal ng Egypt o ni Parao. Ang kanya pong posisyon is Captain of the Guard. Ibig sabihin, bagay siya ng Royal Security, parang PSG. So, sa madaling salita, napunta si Joseph sa isang influential na bahay sa Egypt. So dito po natin makikita yung God's favor even in slavery. Kahit alipin si Joseph, may nangyari sa nakakaiba. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 39 verse 2. The Lord was with Joseph and he was very successful. He lived in the house of his Egyptian master. Napansin po ni Potiphar na may kakaibang blessing sa buhay po ni Joseph. So Genesis chapter 39 verse 3, Potiphar saw the Lord was with Joseph and that the Lord had made him successful in everything he did. Dahil po dito, si Joseph ay na-promote bilang manager ng buong bahay ni Potiphar. So, tingnan natin, pero may panibago pong test. Kapag nabasa po natin ito, parang naisip natin, no, finally nakarecover na si Joseph. Pero dito nagsimula ang isa pong ibang klaseng pagsubok. Hindi betrayal, kundi temptation. So this is now the temptation. Genesis 39 verse 7. After some time, Potiphar's wife began to desire Joseph and said, "Come and have sexual relations with me." Direkta, walang patligoy-ligoy. Sa original na Hebrew narrative, ang statement niya isang command form. Hindi suggestion, kundi order ito. So, sa culture po ng Egypt noon, ang isang alipin wala pong legal protection. Laban sa amo. Ibig sabihin, kung sumunod si Joseph, wala makakapansin. Kung tumanggi siya, delikado ang buhay niya. So, Joseph's response, eto po. Pero tingnan natin, no? Sabi niya, Genesis chapter 39 verse 9, "No one in this house is greater than I am. My master has given me charge of everything except you, because you are his wife." O, tingnan natin itong sinabi niya. So, how could I do such a great evil sin against God? Pansinin po natin ang sinabi niya. No? Hindi niya sinabi, sin against Potiphar. Ang sabi niya, sin against God.
Ang salita pong ginamit para sa sin sa Hebrew ay concept ng missing the mark. Para kang may target na hindi tinatamaan. Kapag nagkasala ka, lumilis ka sa disenyo ng Diyos. Sa madaling salita, naiintindihan po ni Joseph ang kasalanan ay hindi lang moral issue, kundi ito ay spiritual issue. May isa pong detalye sa kwento na madalas po natin mapapansin. Tingnan natin sa verse 10. She spoke to Joseph every day, but he refused to have sexual relations with her or even spend time with her. Hindi po pala ito one-time temptation lang. It's a daily, araw-araw, paulit-ulit. So, ang tukso po, minsan para pong spam notification. Kung minsan lang, okay lang. Pero kapag araw-araw, mayat-maya, hello, nandito ulit ako. Ganito ang experience po ni Joseph. Isang araw, lalo siya pinilit niyang asawa ni Potiphar. Hinawakan siya ng babae, pero ginawa ni Joseph ay ang isang bagay na napakahalaga. Sa verse 12, tignan natin, she grabbed his coat, saying, "Come and have sexual relationships with me." But Joseph left his coat in her hand and ran out of the house. Hindi siya nakipag-argue. Hindi siya nakipag-negotiate. Tumakbo siya. Minsan, ang pinakamatalinong spiritual strategy ay hindi po debate. You have to escape. So, kaya po, tandaan po natin, iwasan po natin makipag-debate, lalo na po sa online. So, para kapag may sunog, hindi ka nagmi-meeting sa loob ng building para pag-usapan natin kung paano lalabas. Siyempre, di ba, pag may sunog, tatakas ka agad. Ganito ang ginawa ni Joseph. May nagsabi po sa akin ulit, kung may tukso, huwag mong kausapin ang nang matagal. Baka ikaw pa ang makonvince. So, tandaan po natin, no? Pero kahit tama po ang ginawa ni Joseph, may nangyari po na masama. Inaakusahan siya ng asawa ni Potiphar. Sabi sa verse 20, Potiphar put Joseph into prison where the king's prisoners were kept. So mula slave, naging prisoner. Minsan kapag tama po kasi ginagawa natin, hindi ibig sabihin agad na magiging madali ang buhay. Minsan, ang reward po na obedience ay another test. Minsan po merong yung mentor ko sa Taytay, sabi niya sa akin, alam mo Ton, the reward of good work is more work. So, parang ganito din pong nakikita ko dito. Pag ikaw po ay obedience, no, sa Lord, there will be another test. So, ang endurance ay hindi lang po tungkol sa pagtiis sa problema. Kasama dito ang pagtanggi sa tukso. So, ang tunay po na integrity ay nangyayari kapag walang nakakakita, walang applause, walang reward. Pero pinipili mo pa rin ang tama. So, pwedeng kung sabihin, mas malaga kay Joseph ang presensya ng Diyos kaysa sa pansamantalang pleasure ng kasalanan. At dahil sa kanyang integrity, napunta si Joseph sa kulungan. Sa human perspective, parang palala ng palala ang kanyang buhay. Gumagawa ng akala ng tama, palala. So, nakita natin from pit to slavery, now to prison na. At dito natin makikita ang ikatlong uri ng endurance na hindi na po betrayal, hindi na po temptation. Ito na po yung pinakamahirap sa lahat. Endurance in delay. So sabi po ito, Genesis chapter 40 verse 23, but the chief cupbearer did not remember Joseph. He forgot him. Pagkatapos po kasi ng false accusation ng asawa ni Potiphar, si Joseph ay itinapon sa prison ng hari. Diba po? Sa verse 20 po ng Genesis chapter 39, Potiphar put Joseph into prison where the king's prisoners were kept. Hindi ito po ordinaryong kulungan. Tandaan natin, it is a royal prison. Kung saan po kinukulong ang mga taong may kaso laban sa palasyo.
So sa human perspective, para pong lalong lumala ang sitwasyon ni Joseph. Di ba? So dito po nakita na, pero hindi po kahit po sa kulungan niya, may isang bagay na hindi po nagbabago. Sabi po sa 39 verse 29, but the Lord was with Joseph and showed him steadfast love, gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ibig sabihin, nasa pinakamadilim siya ng season ng buhay niya, pero kasama pa rin po niya ang Diyos. Dahil po sa presensya ng Diyos sa buhay ni Joseph, pinagkatiwalaan siya ng prison warden. Tingnan natin sa 39:22. The warden put Joseph in charge of all the prisoners there, and Joseph was responsible for everything that was done in the prison. So kahit prisoner siya, naging leader siya sa loob ng prison. Ito ang isang mahalagang lesson na makita natin. That the presence of God is not limited in any situation or any place we are being contained to. So kahit nasa opisina, bahay, ospital, o kulungan, ang Diyos po ay pwedeng kumilos sa buhay mo. Ito na po yung opportunity. Isang araw, may dalawang bagong prisoner dumating, ang cupbearer at yung baker ni Pharaoh. Pareho po silang nagkaroon ng panaginip. Sa panahon na yon, naniniwala kasi ang mga tao sa mga panaginip and divine meaning. Kaya lumapit sila kay Joseph. At sinabi ni Joseph ang isang mahalagang statement. Joseph said to them, God is the only one who can explain the meaning of dreams. Tell me your dreams. Ibig sabihin, kahit nasa prison siya, hindi niya po kinalilimutan ang Diyos. Ito po yung interpretation. Ipiniliwanag ni Joseph ang kanilang mga panaginip. The interpretation was, yung baker mamamatay, ang cupbearer makakabalik sa kanyang posisyon. At nangyari nga yun. No? Ito yung request ni Joseph. Bago umalis yung cupbearer, may hiniling si Joseph. But when all goes well with you, remember me. Be kind enough to tell Pharaoh about me so that I can get out of this prison. Simple lang hiniling niya. O kapag nakalis ka na ha, hayanin mo na ako. So, but the painful reality was, tingnan po natin sumunod na verse, sa verse 23 ng 40. But the chief cupbearer did not remember Joseph, he forgot him. Isang sentence lang. Pero napakasakit ang ibig sabihin, nakalimutan siya. Ito ang isang pinakamahirap na trial sa buhay. Hindi betrayal, hindi temptation. The waiting game. May panahon kasi sa buhay na parang pong ganito. Nag-pray ka na, naghintay ka na, nagtitiwala ka pa, pero parang wala pa rin nangyayari. Lord, okay lang po ang problema. Huwag lang po ang waiting. Pero kadalasan, ang buhay po ng spiritual ay training ng Diyos na ay nasa waiting season. Ang hindi alam ni Joseph, habang naghihintay siya sa kulungan, may ginagawa ang Diyos sa likod ng eksena. Pagkatapos ng 2 taon, nagkaroon na panaginip si Pharaoh. Sabi po sa Genesis 41 verse 1, 2 full years later, Pharaoh had a dream. Remember, 2 full years. 2 taon na naghintay, 2 taon ng katahimikan, 2 taon ng uncertainty. The turning point, dito naalala ng cupbearer si Joseph. Tinawag siya ni Pharaoh, ipiniliwanag niya ang panaginip niyang hari at biglang nagbago ang kanyang buhay. Sa chapter 41, verse 41, then Pharaoh said to Joseph, I now put you in charge of all the land of Egypt. Mula prisoner, naging governor ng Egypt. So minsan ang pangako po ng Diyos ay hindi po agad dumarating. Hindi dahil nakalimutan ka ng Diyos, kundi dahil hinihahanda ka pa niya. Parang prutas na hinog. Kung pipitasin po ang mangga, hindi pa po ito, yung prutas na nasa puno pa lang, pag pipitasin mo, hindi pa po ito masarap. Pero kapag hinintay mo ng tamang panahon, magiging mapakatamis nito. Ganon din po ang plano ng Diyos.
pwede sabihin po natin to, no? Ang delay ng Diyos ay hindi denial. Sabi nga na po natin, ang delay ng Diyos ay hindi denial. Ito po ay preparation. Gusto ko po tingnan natin malaking perspective sa storya ni Joseph. Sa dulo po ng story ni Joseph, nagkita ulit sila ng kanyang mga kapatid. At sinabi niya na ang isang napakalalim na katotohanan. Sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, "You planned evil against me, but God planned it for good to save the lives of many people." Ibig sabihin, ang betrayal, ang temptation, ang delay, lahat yon ay ginamit ng Diyos para po sa mas malaking plano. At dito po natin nakikita yung mahalagang katotohanan. Paano po kasi tayo magpapatuloy sa takbuhin ng buhay kahit mahirap? So, running with endurance, meaning habang tinitingnan po natin yung buhay ni Joseph, makikita po natin tatlong mahalagang bahagi ng kanyang journey. Una, dumaan sa betrayal. Ikalawa, dumaan siya sa temptation. Ikatlo, dumaan siya sa delay. At kung isipin po natin, ito mga kapatid, no? Ito rin ang bagay na madalas nating nararanasan sa buhay. May mga panahon na nasasaktan po tayo dahil sa ginawa ng ibang tao. May mga panahon na sinusubok ang ating integrity. May mga panahon na parang ang tagal-tagal ng sagot ng Diyos. Pero ang kwento po ni Joseph ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Hindi nasisira ang plano ng Diyos kahit magulo ang pangyayari sa buhay po natin. Kung babasahin po natin ang buong kwento ni Joseph, mapapansin po natin ang Diyos ay kumikilos sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Nang siya po'y tinapon sa balon, may plano ang Diyos. Nung siya'y naging alipit, may plano ang Diyos. Nung nasa kulungan siya, may plano ang Diyos. At sa tamang panahon, nakita ni Joseph ang buong larawan. Tignan natin, diba sabi sa Genesis 50 verse 20, "You plan evil against me, but God planned it for good to save the lives of many people." Yung akala ng kanyang mga kapatid ay tapos na ang kanyang buhay. Pero sa plano ng Diyos, iyon pala ang simula ng isang mas malaking misyon. Pero may mas malalim po na picture dito. Ang buhay ni Joseph ay isa pong shadow o larawan lang ng darating na Misayas, si Jesus. Isipin po ninyo na ang pagkakatulad ng kanilang stories. Joseph was betrayed by his brothers. Jesus was betrayed by one of his disciples. Joseph was falsely accused. Jesus was falsely accused. Joseph suffered though he was innocent. Jesus suffered though he was sinless. Joseph's suffering eventually saved many lives during that famine, but Jesus' suffering saved the world from sin. Ang pinakamagandang halimbawa ng endurance ay hindi si Joseph. Ito ay si Jesus mismo. Hebrews 12 verse 2, "Let us keep looking to Jesus. He is the one who started this journey of faith, and He is the one who completes this journey of faith. He suffered death on the cross, but He accepted the shame as if it were nothing because of the joy that God put before Him." Si Jesus, nagtiis ng rejection, suffering, the cross itself. Pero ginawa niya ito dahil sa kagalakang nasa unahan niya, ang kaligtasan ng marami. Kung bakit po may dumadaan sa atin ngayon na may hirap na season, baka may betrayal, baka may temptation, baka nasa waiting season. Tandaan po natin, ang Diyos hindi tapos sa ating kwento. Minsan, hindi natin agad nakikita ang ginawa niya. Pero sa likod po ng eksena, ang Diyos ay patuloy pong gumagawa. Parang isang napakalaking tapestry o hobby, kapag tinignan po natin sa likod, pattern. Pero kapag tinignan mo po yung harap,
nakikita natin po yung napakagandang disenyo. Ganun po ang Diyos. Minsan, nasa likod po kasi tayo ng tapestry. Hindi po natin nakikita yung harap ng buong plano ng Diyos. Kaya kung pagod ka sa takbuhin ng buhay mo, kung pakiramdam mo po ay mabagal ang sagot ng Diyos, huwag po kayong titigil. Patuloy kang tumakbo dahil ang Diyos ay nagsisimula ng magandang bagay sa buhay mo. Siya rin ang tatapos nito. Pwede mong sabihin, Lord, kahit po ako'y nasa pit, ang dulo ng kwento kahit ang pit ay hindi po dulo sa kwento ni Joseph, ang prison ay hindi po dulo ng kwento ni Joseph. Ang problema mo ngayon ay hindi rin po dulo ng kwento ng Diyos sa buhay mo. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita, nagpapaalala sa amin na kahit mahirap ang aming pong pinagdaraanan, hindi mo kami iniiwan. Tulungan mo kaming maging matatag tulad ni Joseph. Nagpapatuloy kahit may betrayal, tumanggi sa tukso at maghintay ng may pananampalataya sa iyong timing. Palakasin mo ang bawat isa na pagod sa kanilang takbuhin sa buhay. Turuan mo kaming tumingin kay Jesus, ang tunay na halimbawa ng pagtiis at pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless us all.